Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa buhay ni Jacob na anak ni Isaac at apo na ito ni Abraham. Dito sa Genesis 28 verse 1, at tinawag ni Isaac si Jacob at siya'y binasbasan at siya'y pinagbilinan na sinasabi sa kanya, huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan. Verse 2, tumindig ka, pumaroon ka sa Padan-aram sa bahay ni Betuel na ama ng iyong ina, at mag-asawa ka roon sa mga anak ni Laban na kapatid na lalaki na iyong ina. Verse 3, at ikaw ay pagpawalain nawa ng Diyos makapangyarihan sa lahat, at ikaw ay palaguin at ikaw ay paramihin upang ikaw ay maging kapisanan ng bayan, ng mga bayan. Verse 4, at ibigay nawa sa iyo ang pagpapala kay Abraham sa iyo at 10 sa iyong binhi upang iyong ariin ang lupaing iyong pinaglakbayan na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Verse 5, at pinagpaalam ni Isaac si Jacob at naparoon siya sa Padan-aram kay Laban anak ni Betuel na taga Syria na kapatid ni Rebecca na ina ni Jacob at ni Esau. Verse 6, nakita nga ni Esau na binasbasan ni Isaac si Jacob at siya'y pinaparoon sa Padan-aram upang doon mag-asawa, at nang siya'y basbasan ay pinagbilin sa kanya na sinasabi, huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan. Verse 7, at sumunod si Jacob sa kanyang ama at sa kanyang ina at naparoon sa Padan-aram. Verse 8, at nakita ni Esau na hindi nakalugod ang mga anak ng Kanaan kay Isaac na kanyang ama. Verse 9, at naparoon si Esau kay Ismael na nag-asawa kay Mahalet anak ni Ismael na anak ni Abraham na kapatid na babae ni Nabayot, bukod pa sa mga asawang mayroon na siya. Verse 10, at umalis si Jacob sa Beersheba na pasadakong Haran. Ito pa lang si Ismael ay anak to ni Abraham doon sa katulong ni Sarah na si Hagar. Ayaw kasi ni Isaac na doon mag-asawa sa Kanaan, at ang sabi ni Isaac, doon ka mag-asawa sa lahi ni Ismael na anak ni Abraham. Ito'y kapatid ni Isaac, si Ismael. At si Jacob naman ay pinag-asawa niya doon sa kapatid na kanyang asawa na si Rebecca, dahil ayaw nila mag-asawa sa iba't ibang mga lahi. At verse 10, at umalis si Jacob sa Beersheba at napasada kong Haran. 11, at dumating sa isang dako at nagparaan ng buong gabi roon sapagkat lumubog na ang araw, at kumuha ng isa sa mga bato sa dakong yaon at inilagay sa kanyang ulunan at nahiga sa dakong yaon upang matulog. Verse 12, at nanaginip at narito ang isang hagdan na ang puno ay nasa lupa at ang dulo ay umabot sa langit, at narito ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog doon. Sa 13, at narito ang Panginoon ay nasa kataas-taasan niyon at nagsabi, ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahihigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. 14, at ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa at kakalat
ka sa kalunuran at sa silanganan at sa hilagaan at sa timugan at sa iyong bini ay pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. Sa verse 15, at narito ako'y sumasa iyo at iingatan kita saan ka man pumaroon at pababalikin kita sa lupaing ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi mo magawa ang sinalita ko sa iyo. Pinangakuan siya ng Diyos habang siya natutulog si Jacob na ang kanyang hinigaan ng lupa ay ibibigay sa kanya pati ng kanyang mga lahi. Hindi daw siya iiwan ng Panginoon hanggat hindi ito mangyayari sa kanya. 16, at nagising si Jacob sa kanyang panaginip at nagsabi, tunay ang Panginoon ay nasa dakong ito at hindi ko nalalaman. 17, at siya natakot at kanyang sinabi, kakilakilabot na dako ito, ito'y hindi iba kundi bahay ng Diyos at ito ang pintuan ng langit. 18, at si Jacob ay bumangong maaga ng kinaumagahan at kinuha ang batong kanyang inilagay sa ulunan niya at kanyang itinayo na pinakaalaala at kanyang binuhusan ng langis sa ibabaw. 19, at ang ipinangalan niya sa dakong yaon ay Betel. Datapot ang pangalan ng bayan ng una ay Luz. Sa 20, at si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung sa akin ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na maisusuot. 21, na anupat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. Sa 22, at ang batong ito na aking itinayo na pinakaalala ay magiging bahay ng Diyos, at sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang, ang ikasampung bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Yung 10% na ibibigay daw niya sa Panginoon, ibabalik niya ang ikasampung bahagi pag papalain siya ng Panginoon sa lugar na ito. Sa 29 verse 1, nang magkagayon nagpatuloy si Jacob ng kanyang paglalakbay at napasalupain ng mga anak ng silanganan. Verse 2, at siya'y tumingin at nakita ng isang balon sa parang at narito may 3 kawan ng mga tupa na nagpapahinga sa tabi roon, sapagkat sa balong yaon pinaiinom ang mga kawan at ang batong nasa ibabaw ng labi ng balon ay malaki. Verse 3, at doon nagkakatipon ang lahat ng kawan at kinilang iginulong ang batong nasa ibabaw ng labi ng balon at pinainom ang mga tupa at muling inilagay ang bato sa ibabaw ng labi ng balon sa dako niyaon. At sinabi, verse 4, at sinabi sa kanila ni Jacob, mga kapatid ko, taga saan kayo? At kanilang sinabi, taga Haram kami. Verse 5, at sinabi niya sa kanila, nakilala ba ninyo si Laban na anak ni Nakor? At kanilang sinabi, nakilala namin siya. Verse 6, at sinabi niya sa kanila, siya ba'y mabuti? At kanilang sinabi, siya ay mabuti, at narito si Raquel na kanyang anak ay dumarating na dala ang mga tupa. Verse 7, at sinabi niya, narito maaga pa, hindi oras, tipunin ang mga hayop, painumin ninyo ang mga tupa at inyo silang pasabsabin. At verse 8, at kanilang sinabi, hindi namin magagawa hanggang sa magkatipon ang lahat ng kawan at igulong ang bato mula sa labi ng balon. Gayon nga aming pinainom ang mga tupa.
Verse 9, samantalang nagipag-usap pa siya sa kanila ay dumating si Raquel na dala ang mga tupa ng kanyang ama sapagkat siya ang nag-aalaga ng mga iyon. Parang ito din ang nangyayari doon kay Rebecca na anak ina ni Jacob nung hinanapan niya si Isaac ng mapangasawa dito din sa kasi taga dito di si Rebecca. Ito ay parang ito din ang balon na ito kung saan kilala ng alipin ni Isaac si Rebecca. Tuloy po natin sa verse 10. At nangyari nang makita ni Jacob si Raquel na anak ni Laban na kapatid ng kanyang ina. At ang mga tupa ni Laban na kapatid ng kanyang ina na lumapit si Jacob at iginulong ang bato mula sa labi ng balon at pinainom ang kawan ni Laban na kapatid ng kanyang ina. At hinagkan ni Jacob si Raquel at humiyaw ng malakas at umiyak. Verse 12, at kay Raquel ay sinaysay ni Jacob na siya'y kapatid ni Laban na kanyang ama at anak siya ni Rebecca at siya'y tumakbo at isinaysay sa kanyang ama. Sa 13, at nangyari nang marinig ni Laban ang mga balita tungkol kay Jacob na anak ng kanyang kapatid ay tumakbo siya na kanyang sinalubong at kanyang niyakap at kanyang hinagkan at kanyang dinala sa kanyang bahay at isinaysay ni Jacob kay Laban ang lahat ng mga bagay na ito. Verse 14, at sinabi sa kanya ni Laban, tunay na ikaw ay aking buto at aking laman, at dumuon sa kanyang 1 buwan. Sa 15, at sinabi ni Laban kay Jacob, sapagkat ikaw ay aking kapatid, ay narapat ka na bang maglingkod sa akin ng walang bayad? Sabihin mo sa akin kung ano ang magiging kaupahan mo. Sa 16, at may 2 anak na babae si Laban. Ang pangalan ng panganay ay Leah at ang pangalan ng bunso ay Raquel. Sa 17, ang mga mata ni Leah ay mapupungay. Datapot si Raquel ay maganda at kahali-halina. At sa 18, at sinalita ni Jacob si Raquel at ang kanyang sinabi, paglingkuran kitang 7 taon dahil kay Raquel na iyong anak na bunso. Na ang sabi ni Jacob, maglilingkod ako sa iyo ng 7 taon ngunit ibigay mo sa akin si Raquel na aking asawa na yung bunso. Sa 19, at sinabi ni Laban, magaling ang ibigay ko siya sa iyo kaysa ibigay ko sa iba, matira ka sa akin. Mas maganda daw kaysa ibigay niya sa iba, kundi kay Jacob na lang. Sa 20, at naglingkod si Jacob dahil kay Raquel na 7 taon. At sa kanyang naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig na nagtaglay niya sa kanya. Na parang ilang araw lang daw yung 7 taon dahil sa pag-ibig niya na ramdaman kay Raquel. Sa 21, at sinabi ni Jacob kay Laban, ibigay mo sa akin ang aking asawa sapagkat naganap na ang aking mga araw upang ako'y sumiping sa kanya. Sa 22, at pinisa ni Laban ang lahat ng tao roon at siya'y gumawa ng isang piging. Sa 23, at nangyari ng kinagabihan na kanyang kinuha si Leah na kanyang anak at dinala niya kay Jacob at siya'y sumiping sa kanya. At sa kanyang anak na kay Leah ay ibinigay na pinakaalilang babae ang kanyang alilang si Selpa. 25, at nangyari na nasa kinaumagahan, narito't si Leah at kanyang sinabi kay Laban, ano itong ginawa mo sa akin? Hindi ba kita pinaglingkuran dahil kay Raquel? Bakit mo nga ako dinaya? Sa 26, at sinabi ni Laban, hindi ginagawa ang ganyan dito sa aming dako na ibinigay ang bunso bago ang panganay. Hindi daw pwede sa kanilang lugar na maunang mag-asawa
yung panganay kaysa bunso. Kaya ang ginawa ni Laban, si Leah ang binigay niya kay Jacob sa gabing iyon. Noon kasi pag magpakasal sila at pagbigay mo sa kanyang asawa ay tinatakpan ang mukha. Kaya hindi mo makilala kung sino yung kasama mo sa gabing iyon. At yung 7, tapusin mo ang kanyang sanglinggo at ibibigay rin naman namin sa iyo ang isa dahil sa paglilingkod na gagawin mong 7 taon pa sa akin. Sabi niya, tapusin mo muna yung 1 linggo diyan kay Leah, at pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo uli itong si Raquel. Ibig sabihin, 2 na yung asawa niya, yung magkapatid. Sa 28, at gayon ang ginawa ni Jacob, at tinapos niya ang 1 linggo nito at ibinigay ni Laban sa kanya si Raquel na kanyang anak na maging asawa niya. Sa 29, at sa kanyang anak na kay Raquel ay ibinigay ni Laban na pinakaalilang babae ang kanyang alilang si Bilha. Sa 30, at sumiping din naman si Jacob kay Raquel at kanyang namang inibig si Raquel ng higit kay Leah, at naglingkod siya kay Laban na 7 taon pa. Sa 31, at nakita ng Panginoon na si Leah ay kinapuputan niya at binuksan ang kanyang bahay bata, datapwat si Raquel ay baog. Sa 32, at naglihi si Leah at nanganak ng 1 lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalan na Ruben, sapagkat kanyang sinabi, sapagkat nilingap ng Panginoon ang aking kapighatian, dahil sa ngayoy mamahalin ako ng aking asawa. 33, at naglihi uli at nanganak ng 1 lalaki, at nagsabi, sapagkat narinig ng Panginoon na ako'y kinapupuutan, ay ibinigay rin naman sa akin ito, at pinanganlan niyang Simeon. Sa 34, at naglihi uli at nanganak ng 1 lalaki, at nagsabi, ngayoy masasama na sa akin ang aking asawa, sapagkat nagkaanak ako sa kanya ng 3 lalaki, kaya't pinanganlan niyang Libay. 35, at muling naglihi at nanganak ng 1 lalaki, at nagsabi, ngayoy aking pupurihin ang Panginoon, kaya't pinanganlang Judah, at hindi na nagkaanak. Sa Genesis 30 verse 1, at nang makita ni Raquel na hindi siya nagkaanak kay Jacob, ay nag-inggit si Raquel sa kanyang kapatid, at sinabi kay Jacob, bigyan mo ako ng anak, o kung hindi ay mamamatay ako. Verse 2, at nagningas ang galit ni Jacob laban kay Raquel, at nagsabi, ako ba'y nasa kalagayan ng Diyos na nagkait sa iyo ng bunga ng bahay bata? Verse 3, at sinabi niya, narito ang aking alilang si Bilha, sumiping ka sa kanya upang manganak sa ibabaw ng aking mga tuhod, at magkaroon din naman ako ng anak sa pamamagitan niya. Sipingan ni Jacob para magkaanak yung kanyang alila sa pamamagitan niya, tulad ito sa nangyari kay Sarah at kay Hagar na alila ni Sarah. Hindi magkaanak si Sarah, kaya ibinigay niya ang kanyang alila kay Abraham para sila ay magkaanak. Ganun itong ginawa ni Raquel. Sa verse 4, at ibinigay niya ang asawa si Bilha na kanyang alila, at sinipingan ni Jacob, at naglihi si Bilha at nagkaanak kay Jacob ng 1 lalaki. Verse 6, at sinabi ni Raquel, hinatulan ako ng Diyos, at dininig din naman ang aking tinig, at binigyan ako ng anak, kaya't pinanganlang Dan. Verse 7, at si Bilhang alila ni Raquel ay naglihi uli, at ipinanganak ang kanyang 2 anak kay Jacob. Parang naging 3 na yung anak ni asawa ni Jacob. At sinabi ni Raquel, ako'y nakipagbaka ng malaking pakikipagbaka sa aking kapatid, at ako'y nanaig, at siya'y pinanganlang Naphtali. Verse 9, nang makita ni Leah na siya'y hindi na nanganganak, ay kinuha si Silpa na kanyang alila, at ibinigay na asawa kay Jacob. Verse 10,
At si Silpa na alila ni Leah ay nagkaanak ng isang lalaki kay Jacob. Verse 11, at sinabi ni Leah, kapalaran at pinanganlang Gad. Bali, 4 na yung asawa ni Jacob kasi binigay na naman ni Leah ang kanyang alila na si Silpa. Verse 12, at ipinanganak ni Silpa na alila ni Leah ang kanyang ikalawang anak kay Jacob. Verse 13, at sinabi ni Leah, mapalad ako sapagkat tatawagin ako mapalad ng mga babae, at tinawag niya ang kanyang pangalan na Aser. Sa 14, at yumaon si Ruben ng panahon ng paggapas ng trigo at nakasumpong ng mga mandragoras sa bukid, at dinala sa kanyang inang kay Leah. Na magkagayo sinabi ni Raquel kay Leah, ipinamanhi ko sa iyo na bigyan mo ako ng mga mandragoras ng iyong anak. Sa 15, at kanyang sinabi, kakaunti pa bang bagay na iyong kinuha ang aking asawa? At ibig mo pa rin kunin ang mga mandragoras ng aking anak? At sinabi ni Raquel, kaya't sisiping siya sa iyo ngayong gabi dahil sa mga mandragoras ng iyong anak. Sa 16, at si Jacob ay umuwing galing sa bukid ng hapon, at sinalubong siya ni Leah, at sa kanya sinabi sa akin, ka dapat sumiping sapagkat tunay na ikaw ay aking inupahan ng mga mandragoras ng aking anak. At sumiping siya sa kanya ng gabing yaon. 17, at dininig ng Diyos si Leah at siya'y naglihi, at kanyang ipinanganak kay Jacob ang kanyang ikalimang anak. At sinabi ni Leah, ibinigay sa akin ng Diyos ang aking kaupahan sapagkat ibinigay ko ang aking alila sa aking asawa, at kanyang pinanganlang Isakar. Sa 19, at naglihi uli si Leah at kanyang ipinanganak ang kanyang ika-6 na anak kay Jacob. Sa 20, at sinabi ni Leah, binigyan ako ng Diyos ng isang mabuting kaloob, ngayon makikisama na sa akin ang aking asawa sapagkat nagkaanak ako sa kanya ng 6 na lalaki, at kanyang pinanganlang Zabulon. Sa 21, pagkatapos ay nanganak siya ng babae, at kanyang pinanganlang Dena. Sa 22, at naalala ng Diyos si Raquel, at dininig ng Diyos at binuksan ang kanyang bahay bata. Sa 23, at siya'y naglihi at nanganak ng lalaki, at kanyang sinabi, inalis ng Diyos sa akin ang kakutyaan ko. Sa 24, at kanyang tinawag ang pangalan niya na Jose, na sinasabi, dagdagan pa ako ng Panginoon ng isang anak. At nangyari nang may panganak ni Raquel si Jose, na sinabi ni Jacob kay Laban, papagpaalamin mo ako upang ako'y makaparoon sa aking dakong tinubuan at sa aking lupain. 26, ibigay mo sa akin ang aking mga asawa at aking mga anak, at na siyang kadahilanan ng ipinaglingkod ko sa iyo, at pagpapaalamin mo ako sapagkat talastas mo na ang paglilingkod na ipinaglingkod ko sa iyo. Sa 27, sinabi sa kanya ni Laban, kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa harap ng iyong mga mata, matira ka, aking napagkilala na pinagpala ako ng Panginoon dahil sa iyo. Sabi ni Laban na dito ka muna sa akin dahil nalaman ko na pinagpala ako ng Panginoon dahil sa iyo, dahil dumami ang kanilang mga tupa. Sa 28, at kanya sinabi, sabihin mo sa akin ang iyong kaupahan at ibibigay ko sa iyo. At sinabi niya sa kanya, nalaman mo kung paanong pinaglingkuran kita at kung anong lagay ng iyong mga hayop dahil sa akin. Sa 30, sapagkat kakaunti ang tinatangkilik mo bago ako dumating, at naging isang karamihan at pinagpala ka ng Panginoon saan man ako pumihit. At ngayon kailan naman ako maghahanda sa isang aking sariling bahay?
At sa kanya sinabi, anong ibibigay ko sa iyo? At sinabi ni Jacob, huwag mo akong bigyan na anuman kung ito'y iyong gawin sa akin, ay muli kong papastulin at alagaan ang iyong kawan. Sa 32, dadaanan ko ng lahat mong kawan ngayon na aking ihiwalay doon ang lahat ng batik-batik at may dungis at ang lahat na maitim sa mga tupa at ang may dungis at batik-batik sa mga kambing at siyang magiging aking kaupahan. Sa 33, gayon ako sa sasagutan ng aking katuwiran sa harapin pagparito mo tungkol sa aking kaupahan na nasa harap mo yaong lahat ng walang batik at walang dungis sa mga kambing at hindi maitim. Ganun pinagpala ng Diyos si Jacob na anak ni Isaac, na binigyan siya ng maraming asawa at pinagpala siya sa kanyang mga pag-aalaga ng hayop. Parami ng parami ang mga hayop ni Laban dahil sa pagpapala ng Diyos. Ganun magmahal ang ating Diyos sa kanyang mga anak na gumagawa ng kanyang kalooban.